Di sa Isaiah 55 verse 1, mao kini may tungod sa invitation sa Ginoo sa kaluwasan sa katawhan. Invitation to the Lord's salvation. Kay Isaiah 55 verse 1, ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom, bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastukon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, o nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako o makakaon kamo maayong pagkaon o matagbaw kamo. So, sa nako, imbitasyon ni Lord para sa kaluwasan sa mga katawhan. Nag-challenge siya nga katong giuhaw, duo lang kuno aron mo inom. Is anyone thirsty? Come and drink. So, kato ko nang giuhaw, duo lang kuno aron makainom. If you have no money, come take your choice of wine or milk. It is all free. Bisan pa kunugway kwarta, kumuduo lang kuno, unya mo makainom og bino, gatas nga libre. So, tanaw na tuon si pasabot ani, literal ba siya nga ilimnon o kanang unsay tawag ana kining kuan espirituhanon nga ilimnon. Okay, matod pa din nga naman gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makakaon. Ngano kunong gastuon ang kwarta nga sa dili makaon. Why pay for food that does you no good? Nganong magbayad man mo sa pagkaon nga dili makatabang kaninyo. Listen to me, and you will eat what is good. You will enjoy the finest food. So, pamati na ko, aron makakaon kamo sa maayong pagkaon o malipay kamo, mabusog kamo sa maong pagkaon. So, din kini nga pagkaon is may tungod sa pulong sa Ginoo, may tungod sa espirituhanon nga pagkaon, espirituhanon nga tubig. Kung mamati lang puno ta, makainom o makakaon kita o maayo o mabusog o mag-enjoy. So, ang gi-invite diri ang matag-usa nga kumuduo lang sa iya mabusog, wala ang kauhaw. Espirituhanong kauhaw, espirituhanong gutom sa atong kalagog espiritu. So matod pa nga kinahanglan gyud ay moduol tas Ginoo kay maminaw ta. Kay kung minaw tag makadungog ta, ang atong kalag espiritu is matagbaw, mapuno atod pa sa pulong sa Ginoo og dili na ta mag-alindasay. Dili na ta mag-alindasay. Motong gibuhat ni Maria atong gibisita si Jesus sa ilang balay is naglingkod gid siya. Nagpaduol gid siya ni Jesus na mati siya. Nganuman kay gusto niya matagbaw ang iyang ikinanglan sa iyang sulod sa iyang kalag espiritu. Og moto gidayeg siya ni Jesus nga nakapili siya sa maayong pagpili nga diin dili mawala kaniya. She make a right choice that cannot be taken from her. Matod pa. Okay, so mukto nga samtang siya namati is nabulakan siya, nabusog siya, nalig-on siya, ug nakasabot gid siya pag-ayo moto nga sa diha nga before si Jesus gidakop, before sa iyang kamatayon, siya ang gi-record nga nagdihog ni Jesus sa
mahalon nga pahumot iyaging gibubo pag ayo uban ang iyang luha sa iyang gibuhat is ang Ginoo na lipay. Moto isa ka epekto, maayong epekto sa iyang pagpamati sa pulong sa Ginoo na napaduol ang iyang kalag espiritu ni dut ni just ay sa Ginoo. Nga kuan kining ang iyang act of worshiping the Lord ato nga moment is grabe gid ka intense. Okay. And then verse 3, come to me with your ears wide open, listen and you will find life. Okay. Duol kamo uban ang indalunggan nga abri gid kuno kaayo. Paminaw and you will find life. Okay. So this is about spiritual aspect lagi nga kung dili gid ta moduol sa Ginoo, mag-alingdasa gid atong kalag espiritu. Kulang gid ang atong kinabuhi kung ang atong espirituhanong bahin dili nato matagaag pagtagad. Mag-alingdasa bisan pagdaghan kag kwarta, maayo ang imong pagkaon nga physical, pero wala pa naman napakaon imong kalag espiritu. Gaalindasay ka, wala kay peace, wala kay joy, bisag unsaon nimo og paningkamot, asa ka paingon para maglipay-lipay, dili na makatag og tinuod nga kalipay. Tungod kay ang imong sulod, the inner man, your inner man, our inner man is craving for its satisfaction, and it's the word of God and also the presence of God. So matutbri, come to me with an ears open wide. Pamati kamo ug duol kamo ug makaangkon kamo kinabuhi. Maghimo ako walay katapusan kasabutan uban kaninyo ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. So kung ato nang buhaton makapaton kita og covenant uban si Ginoo. Ang Ginoo na ay kasabutan iyang ibukbuk na to. Ang iyang panalangin nga iyang gibukbuk kang David or David, iya pong ibukbuk na to, iya pong ihatag ka na to, ug ang atong kinabuhi lahi na jud ang dagan. Murabag bisag unsa kalami sa sudan kung walay templa, wala jud siya. Bisag bisan pag karne unsa pa diha ay mong sudan, kung wala na timpla, bisan pag kompleto o lamas, kung dili na siya mo timplahan, wa dyan na siya lami. So wala gilami atong kinabuhi kung wala ang Ginoo mag-uban. Ang makahatag og lami sa atong kinabuhi ang Ginoo, og ato nang ma-feel, ato nang matagamtaman, ato nang sinati kung atong paminawan ang iyang pulong nga maghatag ka na to og lami nga dagan sa atong kinabuhi, sa atong hunahunag kasing-kasing atod pa og apil na atong panginabuhi. Dili lang atong kinabuhi is iyang tagaan og pagtagad, kundi atong panginabuhi kay lamdagan man taniya. So matod pa dili sa verse 3, come to me with your ears wide open. So gusto gid nga muduol ta sa Ginoo nga abri atong dalunggan, willing ta maminaw ug willing pud ta mo dawat. Willing ta maminaw, willing pud ta mo dawat sa iyang pulong. Batod pa kay I will make an everlasting covenant with you. Kay makihimo siya walay katapusan nga kasabutan kanato. And I will give you all the unfailing love I promised to David. Akong ihatag kaninyo ang walay katapusan nga gugma nga ako usang gihatag kang David. So we can receive the unfailing love of the Lord. Tumadawat ang walay katapusan nga gugma, ma-feel na tong walay katapusan nga gugma si Ginoo. Di na ta mangita og katagbawan nga diin hawang atong kinabuhi kung ang Ginoo wala jud sa ato. So nindot kaayo ang invitation ni Lord kay kanang makatabang pag-ayo sa ato
And remember, if you are invited by anybody nga dako sa atong kuan, atong katilingban, for example, invite nun ta sa atong mayor, dako kay nagdungog, how much more kung ang Ginoo mag-invite nato? That is a very kining great favor. So God is inviting us, God is inviting us para ma-feel nato unsa di ay ang atong ma-feel sa Ginoo. Ang katagbawan, ang kuan, kining kinabuhi nga nindot, bisag dili ta daghan og kwarta, apan naa kay kalinaw, kalipay, na kay contentment. So ngano kuno mag-spend og kwarta sa mga dili makabusog, dili makahatag og ayo. Nya kani pag yun batud pa bisag wala tay kwarta sa Isaiah 55, wala tay kwarta ipalit og pagkaon or tubig or kining gatas or wine. Nakalimot ko ganina nganong nagisgot og liquid adi kay liquid sa thirst, ito nga kisa to gig wow, ang gistan diri is wine and milk or water. So they are liquid items nga makapakwense sa atong makapaundang sa atong kauhaw. And then wine, ngano na may wine si Lord, di ba? Ang wine is makapainit sa imong bugnaw nga gibati. Mo inom kag wine, mainit gid imong lawas. So makapainit sa itong pagtupag salig kadasig pag-alagad si Ginoo kung muduol ta sa Ginoo. And then even though way kwarta wa jud mo ang tao, pwede ra gyud kay si Lord is ingana siya ka maayo. He is not after of our money. He is after of our decision, of our right action to listen to Him, so that we will know Him more and we can able to honor Him, worship Him, and praise Him the way He deserves to be worshipped. So milk para sa atong calcium, sa atong spiritual bones, para we can stand up. We can have strength. Di ba? Kung kulang tao og calcium, potassium, asa pa na dili maligon imong bukog. So we need to drink the spiritual milk. O gani in the book of 1 Peter 2, 1 Peter chapter 2 verse 2, ingon dito nga like a newborn babe, sama sa bag-ong natao nga bata, tingwaa ang lunseng gatas nga mao ang pulong si Ginoo. Desire the pure milk, which is the word of God. So gusto gid ni Lord nga mag regular tag-take sa spiritual drink and the spiritual food, because we have a spiritual aspect sa atong kinabuhi, spiritual side, and only the word of God and the presence of God can able to make this strong, makapalig-on na to, makapabarog na to. And then kung ato nang gibuhat mo na to spiritually strong na ta, we can fight the battle in the spiritual realm. Makasugakon na ta kag away sa pakigbisog batok sa mga espiritu nga gusto gakuan sa atua. So kung tirahan ta sa kaaway, sa tukutok ug dili maayo sa tunguna-una, dili na ta magkuan, dili ta mahadlok, because as we listen the word of God, faith is obtain. Ang pagtuo atong ma-obtain, atong madawat, o kana mutubo din siya. Mutubo atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Okay. Now, ingon dinhi nga ihatag sa Lord, maghatag ang Lord og kasabutan kung maminaw lang tatong dalunggan ni Abril na natog ayo, maminaw tag ayo. Ag matod pa dayon niya ang iyang isa nga iyang ihatag is ang everlasting or unfailing love nga gipromise ng David. And then in verse 4, see how I use him to display my power among the peoples, I made him a leader among the nations. So kana pud kuno ang iyang ihatag sa tua, iyang i-display, iyang ipakita sa Dios
ang iyang gahom tubangan sa mga katawhan. Ipakita ang iyang gahom patubangan sa katawhan. So we will know God, how powerful He is. Kung maminaw tayo siyang pulong, we will know God, we will understand Him. And we can see the power of God moving. Atong makita ang gaom sa Ginoo because we can claim, atong maklaim ang iyang pulong nga ikaw Lord nag-ingon ani, ikaw nag-ingon nga ikaw ang healer, ikaw ang mag-aayo, ikaw magtatambal. So heal me. Ikaw Lord nag-ingon, ikaw ang provider, i-provide akong needs. Oh. So naa na dayoy communication. Oh. Kay samtang kita magbasa sa pulong Ginoo, mailhan na to Ginoo. And then makapasalamat ta, makaampo ta sa iya ha. Oh, we can talk to Him as a friend. Oh, we can talk to Him as a friend. Dili ta dapat magtataha, mag-ukon-ukon og tawag sa Ginoo because kung dali na tumatawag ang atong ginikanan anytime, ingana pud nato matawag ang Ginoo. Ingana pud nato siya matawag nga diretso, dali ra ta katawag, dali ra ta kakuan sa iya. And mo nagikalipay sige manawag ta sa iya kaysa to sa Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you did not know. I-challenge sa ni Lord nga tawgon lang daw nato siya kay tubagon taniya ug ipakita niya ang kaybulungang mga butang nga wa pa nato mahibaw. Mo na siya. See how I use him, si David, to display my power among the peoples. I made him a leader among the nations. Akong gihimo nga pangulo or leader si David sa kanasuran. Matod pa. In verse 4, gihimo ko siya si David siyang pangulo ug nagmando sa kanasuran pinaagi kaniya gipakita ko ang akong gahom. Ona, kita tag gahom mailahan nato ang Ginoo nga ingana gyud siya ka gamanan. Dili enough nga makailatag na ay Ginoo. Gusto ni Lord nga makasinati ta sa Ginoo niya sa gahom sa iyang gahom. Makasinati ta pag-ayo ug ma-close atong relationship with Him. Because kung maminaw ta sa pulong, mag-build up ang relationship, ma-strengthen o manang to strong na ka. Strong na ka nga Christian. Dili nakaingon nga weak because walay nagkaon sa pagkaon nga physical nga na naluya o na kuan gyud na ligon gyud na busog gyud. So ingana gyapon kung mabusog ta, matagbaw ta sa pagkaon nga atong kaon physically, ingana gyapon sa Ginoo, maligon ta, mabusog ta, malipay ta o mo na dayon nga kanang nindot atong pamati. So ingana gyapon as we give time to come and listen the word of God in Isaiah 55 verse 1, the invitation of God for the salvation, maluwas atong kalag espiritu, ma-strengthen, ma-empowered, o ang iyang power i-display daw sa ato, ipakita niya, and we will know God more if we can experience that. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And in verse 5, you also will command nations you do not know, and peoples unknown to you will come running to obey, because I, the Lord your God, the Holy One of Israel, have made you glorious. Okay, muna isa sa mga kasabutan nga ihatag ni Lord. Matud pa. In verse 5, tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi, ug magdagan sila nga na kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, maoy maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. So ang mga nasod kuno nga wala kaila muduol matud pa, you will running to obey, muduol para mo obey. So ina na mga tamuduol kay para mo mag obey sila, because ang Dios kuno nga atong gialagaran, because I, the Lord your God, the Holy One, have made you glorious.
Kung maminaw ta siya pulong, makainom ta, makakaunta, ma-empowered ta, o matud pa, mahimutang mahimayaon. Glorious. Glorious ta. When we receive salvation, our inner man, patud pa, is iyang gitandog. Kung iyang gitandog atong inner, kay kung unsa na sa atong sulod mo reflect man sa gawas, munda nga naay glory. I have made you glorious. Gimo ko ikaw glorious. Patud pa, because I am glorified when you do that. When I am glorified, I will make you glorious. Muna, wa mo kabantay ng taong nakadawat sa kaluwasan, nakadawat sa Ginoo. Mag-usab gid ang iyang naong, mag-usab gid ang iyang una-una, mag-usab iyang tanan-awan, mag-usab ang iyang priorities, ang ambitious and everything, because that's the promise of the Lord nga kanang iyang covenant na agad siya buhaton. Agad siya buhaton sa atoa. Pero before na ibuhaton ang Ginoo sa atoa, naas atay buhaton in response sa iyang invitation. Muduol tang maminaw ta. Atod pa sa tuwid wide, with ears open wide. Ang atong dalunggan abrigi nato maminaw sa Ginoo. And as we do that, then the Word of God will enter, and then as the Word of God will enter, the Holy Spirit will do something good, something great, that will change our hearts and minds, that will change our appearance nga glorious na. Dayon, ang atong heart dayon og mind is mulig-on na. Grabe na ta ka hold on sa Word of God ni Lord. Okay, in verse 6, Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Tawgon kuno nato siya samtang hikaplagan pa. Seek the Lord while you can find Him. Seek the Lord while He may be found. Pangita ang ginumintas kaplagan pa siya. Na open pa. Wala pa na si Radi ang portahan sa kaluwasan. Diba kadumdum sa Matthew chapter 25, that 10 virgins, or the 10 virgins, ang 5 is maalamon, ang 5 foolish, ang 5 buang, di maalamon. Ang 5 nag-andam sa ilang lampara nga na ay oil or na ay kanang lana. So nagsigagid ilang lampara. Pag abot sa pamanuhon nun, is ready na sila, o nagidala na din sila. Ang 5 nga wala ka ready og lana, na sila lampara, pero walay lana, di masiga, namalit pa sila. Pagbalik nila, sirado na. Og nanawag sila, nuktok sila, wala sila, abrihi, og giingnan pagyud sa bride, o sa groom, or pabanunon, palayo kamo kanako, wala ako kaila kaninyo. So, kining lisod no sakit ka ay sanan. Apan katong 5 nga maalamon, wala gi-welcome ni Lord. Wala si Radi. Nakasulod sa pultahan sa kaluwasan. Save sila because they prepare themselves. They make themselves ready for their groom. Nag-andam sila para ready sa ilang pamanunon. Inga nagapon sa Ginoo. As we have the Word of God, patud pa sa mga nagpatubil ta, parang atong suga, magpadayon og siga, o dili mag-burn out atong kinabuhi, dili ngit-ngit, o dili hayag, malaumon, malipayon, taliwala nga naay mga negatibong balita sa palibot. Your heart and mind is stable because of the result of the Word of God nga atong nadunggan, nga there is nothing to worry as long as God is with us, and God is with us if we allow Him to rule and reign in our hearts. Ang Ginoo mag-uban nato kung tugutan nato siya nga muhari, mo giyas atong kinabuhi, nga kanang siya gid ang matuboy, siya gid ang matuman, dili kita. Unay gusto ni Lord because He is higher than us. He's our boss. Siya'y matuman, dili kita mo'y matuman. So kabalo si Lord kung hari na bagid siya sa atong kinabuhi, o kita pa naghari-hari. And that's also the effect of the Word of God. We make ourselves
kining nga lower, just a servant. Atong kuad, siya agad ang atong Lord. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Tawga siya, samtang siya dool pa. Di ba, nanawag tong foolish nga virgins. Pero sila na naportahan. Nanawag sila, nuktok sila, nawag sila. Wala na. Close na. So as long as the door of salvation is open, as long as we have given God's grace, because we have the life na apatay kinabuhi, matod pa. The table, the door is open, by the way. The door is open. So, kung atong pangitaon ang Ginoo, makaplaga nato siya, kung matod pa, kung manawag ta niya, samtang duol pa siya. Mauto nga, unsay nahitabo sa church sa Laodicea. Sa church sa Laodicea is tungod sa ilang pagka carnal, pagka worldly, is wala na si Lord sa ilang kasing-kasing na nasa gawas. So how that happened? Ingon diri sa Revelation chapter 3:20, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Si Jesus na ana sa gawas, silang kasing-kasing. Sila na ang hari, sila na matuboy, sila na nag-enjoy. They did not follow the leading of the Lord. How can they follow the leading of the Lord? The Lord is out in their heart, out in their life na. So naana si Jesus sa putakan. Okay, unsa man ang Laodicean nga Christian, dato na kay sila pertinan datua. They thought nga abi nila wala sila kinaglag Ginoo kana naman sila tanan. Physically daghan sila kwarta, patod pa daghan gid sila og kung kwarta og kuan, nagid sila tanan. Pero what is lacking in their lives? Unsay kulang silang kinabuhi? Ang Ginoo. Ang Ginoo. So si Jesus na ana sa gawas ilang kasing-kasing. Sa Luke, I stand at the door and knock. Nanuktok na ang Ginoo sa ilang pultahan. Gusto si Lord mosulod. Gusto si Lord mosulod kay para nga mahinlo atong kasing-kasing huna-huna ug dili makasulod ang kaaway ang yawa ug ang demon spirit. Kung gusto mosulod ang kaaway ang demon spirit sa atong kinabuhi para iyang gubaon ang atong kinabuhi, atong lawas, atong kaugmaon ug ang tanan. Ingan na pud si Lord gusto mosulod. So munang gusto siya mosulod kay para nga dili kasulod ang kaaway. Dili makasulod ang kaaway. So look, I stand at the door and knock in Revelation chapter 3:20. Tanawa, in other version, behold, I stand at the door and knock. Nagtindog ko sa pultahan ug nanuktok. If you hear my voice, sabi no, sabi si Lord ka gentle, siya man itang hari. Pero naghangyo siya nga kung makadungog mo sa akong tingog samtang ako nanuktok sa iyong kasing-kasing. Just I will come in, musulod siya. Dili siya musulod kung dili siya nato imbitahon. Pero ang kaaway, ang yawa, ang demons, bisan pag dili nimo imbitahon, musud jud siya kung naay makita niya nga abri imong naay kasugdan niya, na entry niya. But God never do that. Kung dili siya imbitahon nato, dili siya musulod. Inga na siya ka-gentle. Though He is the Creator, He's our Creator. He's our kining, He's the only Savior, but He could not able to violate. Dili siya musupak, dili siya mukuan sa iyang pulong. Musulod kuno siya kung abrihan na to tong kasing-kasing, kung ipasulod na to siya. And I will come in. Niya kung mapasulod na ang Ginoo, matud pa, and eat with Him, and He with me. Makikaon siya. Makig-join siya. Makikaon siya. Remember that during the time that Jesus was here with the disciples, nakikaon kay Jesus mga disciples. Istorya siya. Kamta nagkaon sila, istorya sila. Inga nagyapon, when we hear the word of God,
mura tag nakikaon sa Ginoo. Busog ta niya, gipatagbaw ta niya. Nalipay siyang tanaw nga perti na tong hungit. Every time nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, maminaw tag ayo, maminaw tag ay, mura tag sige tag hungit sa iyang pulong. Sige tag hungit hangtod mabusog ta. Di ba nindot kita tanaw ng tao nga grabing appetite. Oh, grabing appetite. So kabalo si Lord unsay unsa ka strong ang atong appetite sa word of God, sa spiritual appetite nato. So remember nga ang bata, ang tao nga kanang maayog appetite is makita nimo himsog ligon. And the good thing about the word of God is dili maka-obese, dili makatambok, dili ka makapa-overweight nato, but maka-empowered nato. Walay nag-overfeed sa word of God nga nag-obese. Di ta matambok nga matambok ang lawas nga lain na tan-awon. Nindot ma-empowered ta, ma-strengthen ta, mag-increase atong faith, atong courage and hope unto the Lord. So, ito kung mo abrihan nato atong kasing-kasing musulod siya, kaya nanoktok naman siya, I stand at the door, naa siya sa gawas atong puntahan, nangulitaw siya balik. Oh, di ba? Mura siya laki nangulitaw. Atod pa. Anin kung pasudlon, kung dawaton mo, sulod siya. Oh, mura siya nang bisita, pasudlak ko. Oh, di akong atong kuanan ang bisita, pasulod na to. Dahil na to, invitation. Nindot na atong invite siya. Pero gusto niya habitation. After invitation, matod pa, habitation. Gusto niya mo puyo na. Di lang siya gusto nga as a guest. But he wanted nga himuon niyang atong kinabuhi habitation. Upuyo na sa tong kasing-kasing. Upuyo na sa tong kasing-kasing. Oh, di pwede nga ipa-in and out na to si Lord sa atong kasing-kasing. Habitation na ni Lord ang atong kinabuhi. Temple na ni Lord, batod pa sa Corinthians. Temple na, kay himo na to, himo na ng habitation ng atong kinabuhi, ang atong heart, himo na to. So matod pa diri mo then he will share a meal with us. Makigsalo siya uban nato sa ato pa. There is a relationship that is being built as we listen the word of God. Oo. So kining di ba kung naatay friends nga gusto nato i-treat, gusto nato makibanding through food, istorya din. Nga na gyapon si Lord. How many times we have time with Him? Siya nag-treat sa atoa sa Word of God. Because this is His Word. Ipakaunta niya. Niya nikaon punta. Itanaw rata ni Lord. Itanaw rata ni Lord. How we enjoy eating. Tanaw niya, na-enjoy pa tagkaon siyang pulong sa Ginoo or murag tagi asluman nga agoy ka halang ba asa na agoy ka aslum ba agoy ka pait ba. So inga na gitan-aw ta ni Lord. He is watching us what we are doing. Have we given time for Him through reading sa Word of God or listening the Word of God and speaking or praying or asking to matod pa sa pulong sa inyo sa to ngano ni abot na katingon sa Isaiah 55 verse 6. Seek ye the Lord while He may be found, and call upon Him while He is near. So mauto nga si Zacchaeus pod nangita gid siya sa Ginoo. Nangita gid ang kalag ng Espiritu sa Ginoo. Kasi naitabo. Kaya nangita man siya. Ngita siya pa maagi makitaan gid niya. Di pa siya kakita, kay mubo man siya kay daghang taon nag tapok. Butan-aw po din Jesus. So nangita siya pamaagi kay he seek the Lord, ang seek ang iyang soul and spirit. So unsa nahitabo? Nikat-kat siya sa sycamore tree kay gusto man niyang makakuan sa Ginoo, makita, nag-seek man ang soul. So mo din to kabalo man si Lord Jesus nga nangita si Zacchaeus sa katagbawan sa iyang kalag espiritu kay in terms of kwarta daghan na gyud siya kwarta. So nangita dali siya kwarta kulang man gyud. So mo ditong pagkalabay ni Jesus sa maong sycamore tree, nga nikat-kat sa Zacchaeus kay para na makita ni Jesus.
Gipanaog din siya ni Jesus. Naog diha, I must be a guest into your house. Oh, anak. Sumuto, iyang padala o gidala ni Zacchaeus si Jesus sa iyang balay. Nakakaplag siya og kaluwasan, kagawasan. So, after the invitation, he made Jesus nga muhabitate sa iyang kinabuhi. Mo puyo sa kasing-kasing kinabuhi. Pati sa iyang pamilya. That is why they receive salvation. Zacchaeus and his family receive salvation. After, nga si Jesus ilang invite, after the invitation sa ilang balay, they let Jesus inhabit their lives. Naimon na silang habitation ni Lord. Oh, why? That's the result of the meditation sa pagpamalandong. Ito, invitation to meditation and habitation to matud pa sa pulong sa Ginoo, naanay din transformation. Nay transformation. Mo na siyang result nga kung maminaw ta sa Ginoo, mangita ta sa Ginoo, tawag ta niya, daghan buhaton niya. Maka-learn na din tag meditation sa pulong na nay transformation after the invitation and sa habitation nga kanang iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Oh, anak. Okay. Nganuman, when we do that sa invitation ni Lord, mura og kinatong kinabuhi, mura hugaw magid atong kinabuhi. Mura siya og janitor mo limpyo sa atong kasing-kasing una-una. Baon sa purpose nga naay janitor sa kanang aquarium para malimpyan ang aquarium. So nga na gyapon si Jesus murag janitor kung masulod sa atong kanang ilimpyan atong kasing-kasing una-una para nga nindot na wala na yung mga daotan nga pagbati daotang una-una. Okay. And then ang encouragement ni Lord sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Kinanglan kuno ang daotan mag-usab na sa mga daotan nilang mga binuhatan and banish the very thought of doing wrong. Kaon na kuno silang hunahuna ang paghimog daotan. Mo na nitabo kang Zacchaeus. Wicked magid Zacchaeus, grabe ni dato siya tungod sa pagpangawkaw sa lapi sa buwis. Pero kay naminaw mas sa Ginoo, naghatag man siya panahon sa din na malandong siya after meditation matud pa sa gipang wali ni Jesus, patulo ni Jesus. So, ganay tabo na anda din transformation. Kay ang daotan pwede sa Ginoo himuong buutan. Wala posible jud. Ang daotan nga tao bisag unsa pa ka daotan pwede himuon ni Lord nga buutan. Pinaagi sa gahong. Muna isa ka covenant. I will make an everlasting covenant with you. Ang covenant kasabutan na ang imong pagkadautan, part sa kasabutan sa Ginoo, ang imong pagkadautan, ang atong pagkadautan, himuon ta niyang buutan. And that's an effect of the Word of God. That's an effect kung atong imbitahon si Jesus atong kasing-kasing. That's an effect kung kita mo duo sa Ginoo. So come, listen, matud pa, seek, call, muna buhaton sa come, seek, eat, drink, call, and seek the Lord. And then change your ways. Ruhain mo pamaagi. Matud pa sa Ginoo. Let them turn to the Lord that He may have mercy on him. In verse 7. Yes, turn to our God, for He will forgive generously pagkanindo. Grabe nga invitation sa nga, duol mo sa Ginoo. Duol lagid sa Ginoo. Kay siya maluluyon. Yes, duol sa Ginoo. Kay siya mo pasaylo gayud sa hilabihan nga pagpasaylo. Bisag unsa gid kadako sa sala. Saulo na gid si Saulo sa New Testament. Ako siya sala, sa hinungdan namatay si Stephen. Pero wala na to giisip sa Ginoo, kabalo siya nga si Saulo is iya jung iya jung madakpan, makabaton gid siya kaluwasan. So unsay naitabo, gi-forgive siya. Wala na siya
sukmati ni Jesus sa diyang nakakonek ni Jesus. Why? Part of the kasabutan ni Lord, kapasayloan sa atong sala. Ug sa kaso pa, wala na. Kining dismiss na imong case. Kinsa ba? Di ba nindot kaayo, i-dismiss na ang case against sa ato ako moduol kas Ginoo. That's part of the kasabutan. Atong kaso sa atong pagkadautan, dismissed. Pagkanindot ana no? Atong pagkadautan kay sa kalibutan kung natay sayop, natay sala, silutan. Pero sa Ginoo kumuduol ta. Atod pa imbis nga silutan ta, iyatang pasayloon, iya din ta himuong gawas nun. Free na ta, declared nga free. Gawas nun na ta. Muna nindot part sa iyang kasabutan. Okay, let them turn to the Lord. Pagkibasan ako sa Bisaya sa verse 7, pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasala ang ilang mga daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya mapagpasaylo. Anuman, kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Isa-isa na dili ko pareha ninyo. Lain yung una-una, ang akong una-una, lain po. Akong una-una para ninyo, para sa iyong kayuhan. Ang una-una, kung wala ko, mahimong, paingon sa inyong kalaglagan, paingon sa inyong kapilihan. Kung inyong una-una, inyo nang padayunon nga wala ko'y labot sa inyong una-una, wala ko'y labot sa inyong kinabuhi, di ko ninyo ipangilabot sa inyong kinabuhi, luoy gid ang dangatan sa inyong kinabuhi panginabuhi. Pero matod pa kung duol mo nako, maminaw mo nako, matod pa, ang akong huna-huna para kaninyo, akong buhaton, o unsay buhaton ni Lord, i-prosper ta niya, iuswag ta niya. Tagaan tayo nag-hope and a future. Tagaan tayo nagpaglaom o kaugmaon. Kaugmaon nga nindot sa kalibutan o kaugmaon sa atong kalago espiritu nga di naagi tayo luna sa langit. Naagi tayo luna sa langit kumuduol tas Ginoo magpadayon ta anak nga relasyon. Sumuon na nindot no. Nga kasabutan. Kada ka ay na no nga mailhan natong Ginoon sa mga plano sa atong kinabuhi, plans to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. And we will be forgiven. Ang atong sala kuno sa Isaiah 1:18 nga itom iyang pa pution. Usa klase ka puti, sama sa nibi, sama sa balahibo sa karnero. Ang itom, ang dagtong pula, iyang pa pution jud, ingana siya mo cleanse, ingana siya mo clear sa atong case. Wala na. So pagka nindot kaayo no sa kanang pamaagi sa Ginoo. So munang if maminaw lang kitag ayo sa iyang pulong, pa sa Galog, mabuhayan tayo ng loob. Matibay na yung ating sarili, malig-on atong kaugalingon, because the Word of God can strengthen us. Sa mga ang pagkaon, atong kikaon makapahatag na itong usog kabaskong. Ingan na agapon ang pulong sa Ginoo. That is why most of the people who have taken the Word of God seriously, humbly, joyfully, are spiritually strong, spiritually happy, dili lang spiritually happy, but all the time happy. Happy inside and happy outside. That it's not happiness lang, but joy. There is joy. Natod pa sa pulong sa Ginoo. There is blessedness na ipagkabulakan ng atong maangkon kung kita magkuan sa pulong sa Ginoo. So kay my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Sa mga just as the heavens are higher, ingon nga ang kalangitan taas kaysa kalibutan. So my ways are higher than your ways, and akong pamaagi taas pa sa inyong pamaagi, and my thoughts are higher than your thoughts. So ang akong huna-huna labaw pa, habog pa sa inyong huna-huna. Sumuuna, lahi ang atong huna-huna dayon kung naanak ta sa Ginoo, nakaduol na ta, nakakonect na ta, ana nga relationship. Utruhon gid atong huna-huna ang atong mga pamaagi. Isa na ang kasabutan nga iyang gi saad na ay kasabutan, part na
ang atong huna atong mga pamaagi iyang utrohon nga dili na mahimong regrettable at the end, but grateful ta at grateful ta, dili regrettable, dili na pagmahay sa ulahi, kundi mapasalamaton gid ta present and matud pa even in our future. Klaro na nga nothing to worry, because as long as God is with us, we have nothing to worry. No matter what chaotic na unsa na kasamok ang palibot, God has given us, God will give us the peace of mind, the joy, the stability of our feelings and our thoughts nga nothing to worry, because as long as God is with us, we can have the security, the kini assurance nga God will not leave us nor forsake us. Nga na nindot si Lord. So as we kining take His invitation and make Him to habitate in our lives, puyo sa tatong kasing-kasing, we can then have this meditation sa iyang pulong and naaday tayo transformation. And we can receive revelation from the Lord nga ingana siya. Ingani ang buhaton nimo. Mo na. So muna nanay kabaguhan sa tong kinabuhi. Munay tawag na born again na ta, na bag-o na ta. Na usab na jud ta. Giusab tas Ginoo sa maayong kausaban nga diin maayo na atong di na tabadlungos katiling ba, di na tabadlungon sa atong pamilya, di na tabadlungon ubangas Ginoo. Kay gibuutan na ta ni Lord. Di na ta dautan, gibuutan na ta, part na sa kasabutan ni Lord. Kung magduol ta niya, mo inom ta sa iyang, mo drink ta sa iyang word, mo kaon ta sa iyang word, mangita ta niya, mo call ta niya. That's the thing that God will do to us. Let us pray. Father God, thank you so much of your living word, for your invitation that we can come to you and listen to you. Kung tawag minimo, Lord God, ikaw magatubag ka namo. Kung magnita minimo, Lord God, makaplaggan ka namo, Diyos. Salamat sa imong pulong. Continue to bless the words and continue to bless thy people, that your name be honored and glorified, O Lord God. Salamat, Lord, that your glory will manifest among us and within us, O Lord God, and that your strength, O Lord God, hallelujah, become our strength, Lord. Salamat, O Diyos, alagon ka sa katapusan. Prepare us for this day, the worship day, that you will be honored, you will be glorified, O Lord God. Salamat sa tanan. Ikaw, guide, panalangin sa mga decisions yung makatawan o mga priorities in life, Lord, that you will be honored always. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah.